Welcome to my channel. Born to Praise TV. We are created to worship. Sakat sa sinugdanan. Isaiah chapter 6 verse 1 to 4. Gisulti ni Isaias mga igsoon, dingon siya nga, sa tuig nga namatay si Hari Uzias, nakita ko ang Ginoo nga naglingkod sa usa ka trono, habog og mahimayaon, og ang iyang biste milukop sa templo. Sa ibabaw niya nagbarog ang mga sirapin, may unom ka pako ang matag usa kanila, gitabunan nila ang ilang nawong sa duha nila kapako og ang ilang tiil. Ang ilang tiil sa lain nilang duha kapako, samtang ang lain pang duha kapako gigamit nila sa paglupad. So nakita literally ni Isaiah ang vision, ang gipadayag sa Dios sa iyang kinabuhi. Na nakita niya ang Dios mga igsoon. That's why in this way Isaiah make a difference. Daghang mga propeta mga igsoon nga wala pa daigig sama ni ini. About the only prophet that time ni David o ni Solomon mga igsoon. Dayon niingon pa gid sila og ang sukaranan sa templo natay og tungod sa kakahog sa ilang tingog og napuno sa aso ang templo. So dinhi mga igsoon lang taon nato how God prepared Isaiah to make a difference. How God prepared Isaiah to make a difference. Number one, we have to be able to see God. Amen. Ang tanan nga mga pinasaylo, ang tanan nga gitagaan og prepare og kanang privilege sa Ginoo nga na-open. Once nga na-open ang ato ang huna-huna, we can see things which is unseen. Amen? Makakita tas mga butang nga dili makita ug mao ba ni awhag ni Apostol Pablo nga kinahanglan dili ta maglantaw sa mga butang nga makita kay ang mga butang nga makita lumalabay lamang labaw sa tanan dili tinuod. So mao ni karon mga igsoon, mao ni ang pagpadayag nga walay si bisan kinsa nga makakita. Sila ug ikaw taparon lahi ka kay sa ilaha, that is making a difference. Kini usa nakakita og mga butang ning kalibutan pero ikaw nakakita mas sobra pa sa iyang nakita. Amen. Ug mao ni ang lahi ka. You are unique than the other. Ug mao ni mga igsoon nga pribilehiyo nga dapat atong gamiton para nga makahimo tag difference nining kalibutana. Be a salt and the light. Then to make a difference, we have to be able to see God. Then let's have this. Why is it nga ang uban mga igsoon na gitawag natong ability? Why is it that ang uban nga nakakita sila sa Ginoo, are they able to see God? Nakakita ba yun sila sa Dios? Or some people wala pa makakita sa Dios? Na? Dili makakita sila sa Dios, ang uban pun wala nakakita sa Dios. This is their testimony sama sa gibuhat ni propeta Isaiah. So, ilahang gihandol kini mga butang nga mga igsoon aron nga makita nato ang difference. Lantaw nato ning mga few reasons why is it that ang uban nganong dili makakita. Nganong dili makadungog. No? Ang uban dili makakita, ang uban di pud makadungog. In fact, God has given us completely the same eyes. Ang pangutanon mga igsoon, let us focus this few reasons. Naratay 5 ka rason mga igsoon. Nganong some of them, they see God, nga mo testify magalis, oh, I see God sitting on the throne. Mo na gisulti ni propeta Isaias, di ba? Sa bersikulo 1, ningon siya nga, sa tuig nga namatay si Hari Uzias, nakita ko ang Ginoo nga naglingkod sa usa ka trono, habog og mahimayaon. Mo nilang nakita mga igsoon. Why is it that others also testify different from Prophet Isaiah nga iyang nakita? Lahi po sa ato ang nakita. Can we figure it out nga nakakita ba kita sa Dios? Mingunta nga, we cannot see God literally, physically, but we can feel God as long as
according to kay ang Dios man, di ba, di makita ang Ginoo, di ba? He is the Holy Spirit symbolizes the air. Di ba? Hangin, walay unod, walay bukog, di nato makita but we can feel. Sa panahon karon mga igsoon, practically kung mayong kang nakakita kas Ginoo, di jud ka tuuhan. Right? Pero kung imong ingnon nga I prefer to say that God is working with me rather than to see God physically. Dili. But if you are meditating the word of God, kung nagmeditate sa pulong sa Ginoo, we are more than sobra pa nga nakakita ta sa Dios because we are reading the minds of God. No? Sa diyang atong gibasa ang pulong sa Ginoo, that's why niingon ang pulong sa Dios nga wala na tinago. The mystery is being gikuan na ang gisyo na, gipadayag na ang mystery. That's why because na sa ikaw ug ako tungod na nimo tungod nako. Then doon na tayo 5 ka mga rason why is it that sometimes we could not able to feel and sometimes we cannot able to see God even not in a physical sense. Kani number 1, we don't really know God. Usa ka rason nganong di nato mabati ang Dios, dili nato makita ang iyang pagpamuhat, dili nato makita physically ang movement sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mingon dayon ta nga 5 naman ko katuig nga nangalagad ag simba-simba din hindapita. Kay sa pulong pa lang dalan nimo simba-simba wala na klaro di ba? Ay simba ra man ko diha tungod kay kuan man god kanang daghang mga rason. Iyon ana gani nga rason mga igsoon, automatic wala jud kailag yung tinuoray sa Dios. Simba naman ko diya kay uyak man mi. Pero dili ko makita diyan dapita kay sa ato pa kung walay connection di jud ka makaari din dapita. Pero tungod sa kahom sa Ginoo is because the byproduct of our faith, we are here seeing and praising God each other. Amen. Hallelujah. Ako nagtuo man jud ko nga wala magisulagma. Amen. Unsa na sulagma sa English? That is by coincidence na siya, di mga accident. Yung accident, mga matay, mga taana. Coincidence na siya. There is no thing that coincidence, but it's a matter that God is kuan ba kanang gi-ready ta, gi-prepare ta, gi-guide ta sa Ginoo para nga we really know God instead of not knowing God. No? Ang tinuod mga igsoon nakaabutan din lapit nagkita ta unya wa ta mo surrender bisan sa gagmay og dagkong mga problema tungod kay nakailata sa Dios. Amen. Ang tinuod nga nakaila sa Dios mula hutay gyud na siya bisan unsang naay problema, bisan unsang problema. Kung do na may problema, let's talk and sit down. And because sa pamilya mga igsoon, normally din ang away, and away is a healthy thing. Healthy. Is part of living and growing. Pero kung atong talikdan mga igsoon, we are talking only the problem, unya wala ta naghimog solution. Wa mi kabalog unsay imuhang gipangluoran. Wa mi kabalog unsang dahilan. May panauban mo text. Problema kaayo ko pero salamat sa Ginoo. Hallelujah, na overcome na ako ni tungod kay I believe God is better than my problem. Hallelujah. Mo na mga significant thing that we are making difference because we know God. Nakailatas Ginoo. Mo ni mga igsoon nganong dili nato ni batiyo ng presensya sa Dios tungod kay we don't really know God. Lantaw nato mga igsoon, John chapter 14 verse 17. Juan 14 versikulo 17. Unsa ni kapag umatuod kung wa ba kita makailas Ginoo? Siya mao ang espiritu sa kamatuoran, niingon si Jesus ana. Na? Siya mao ang espiritu sa kamatuoran, ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya. That's why they say we don't really know God. Kay ngano man ang kalibutan, una sa tanan wala mo dawat kaniya. Dan karon kung ako naminaw sa pulong sa Ginoo na wala nato ni ipakinabuhi itong kinabuhi.
usapon ta di ay sa mga tao nga wala makaila sa Ginoo. We don't really know God. Ipadayon na to. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya kay dili man kini makakita o makaila kaniya apan kamo. Apan kamo nakaila kaniya kay nag-uban siya og nagpuyo diha kaninyo. Amen. Nagpuyo ba ang Ginoo diha kaninyo? No? So, nag-uban ba gayon ang Ginoo sa atong makinabuhi? Amen. Tungod kay dili ka taga kalibutan. We are destined. Our house or our home is in heaven. Mao na. So dinhi dapitan mga igon gi-process pa ta. No? Kay unsaon nato nga ang atong walay katapusang puloy-anan tuwa sa langit, unya bisan madomingo di ta kasimba, ya ganatag langit. Na dito sa langit mga igsoon, what ay laing trabaho dito? Worship patas Ginoo. Buok adlaw mo na itong trabaho. Ya dinhi mga igsoon bisan uska oras mapulan tag simba. Ya unsaon nato pagpuyo sa walay katapusang gingharian sa Dios. Na dili ta makasimbas Ginoo. Adlang Domingo, asa man ta. Amen. Hallelujah. So, apan kamo nakaila kaniya kay nag-uban siya og nagpuyo diha kaninyo. So mao ni mga igsoon that we are making difference tungod kay ang Dios nag-uban kanato. And then tungod kay nag-uban ang Dios kanato, makita na siya nato nga ikaw lahi sa uban. Sa imong sinuutan, sa imong sinultihan, sa imong pamayhon mga igsoon, na? Lahi ka sa uban. So mao na nga be a solution, not a problem. Ang uban siksi, ikaw tambok, ang uban murag-ulag ikaon. Di ba? So ang ikaduha mga igsoon, we are spiritually shallow. We're spiritually shallow. So na spiritually shallow. Kana bang mabaw pa kaayo? Mabaw kaayo ba ang ato ang tinuhuan? Matod pa ni Apostle Paul na ata sa elementary teaching. Ang ato tinuhuan kung naapta sa shallow, naapta sa pinakamabaw, mabaw ra kayo ang ato ang pagtuo. Kung dali kang masuko, that means gamay pa si Kristo nimo. Di ba? Dili na siya mumate kung pila nakakatuig nga nagsimba. Amen? Hinumdumi ng uban. Kanang uban pa, hilom-hilom ra. Pero, sikrito buna na. Labukan sa daghang kay mga problema, di na maunsa, di na makaroon. Kaya nga naman, ang iyahang espirituhanong pagkinabuhi, lalong mga iso. Wanang anus ata, mahibalaan nga lalong ta, kung ikaw makadaog sa battle. Matod pa sa previous wali na to, there is battle of the mind. Susunod sa Born to Praise TV channel. Ang Dios nagsaad ka nato nga kung atong nadawat ang grasya sa Ginoo, gikupuan ta kanunay sama ba sa usa ka mungaan ba? Nga sa panahon mo abot ang bagyo, ang mungaan dili guna siya mopahawa sa iyang mga piso. Then ang mga piso na nakasilong diya, iyan ang ikuuban, igsoon. Siya basa na kayo, ang iyang outward appearance basa na kayo, pero ang iyang sulod, ang iyang mga piso, wala na unsa. Why? Ang atong Dios sama sa usa ka mungaan. Kung biyaan ta sa Ginoo, kita, wander ta, mas scattered abroad ta.